Just double check. Live na tayo. Ayan, ayan, ayan. Good evening everyone. Thank you for watching. Oo, kung saan man kayo nanonood at kung ano, comment lang kayo guys. Kung kayo nakabase. At ngayong gabi ay special at makakasama natin ay based from San Francisco. Oo, makakasama natin si Ma'am Emily which is a fashion designer. O ang kanyang mga gawa ay talaga namang nirarampa sa London, Paris, Milan, New York at Japan. Wow. Good evening ma'am at thank you so much for giving us a chance to share your story. Maraming salamat Hi, po. good evening, Vic. Good evening sa mga nanonood sa'yo ngayon. Ako'y tuwang-tuwa at nagagalak na naimbitahan mo ako dito sa Global Success Story. Pleasure ma'am. Karangalan po namin na ma-share yung story nyo. Mm. Umpisahan natin to sa ano ma'am. Saan lumaki at anong klaseng pagkabata si Ma'am Emily sa Pilipinas? Lumaki ako sa Pilipinas, may simpleng pamumuhay lang. Mhm. Sa Quezon City ako lumaki. Opo. So, siyempre tayo'y punong-puno ng pangarap Mhm. na ang pamilya ko naging pinakaunang inspirasyon na Mhm. tinuruan nila ako ng sipag Mhm. Mhm. at paniniwala sa sarili. Bata pa lang Mhm. kasi ako mahilig na akong mag-design at mag-express ng creativity kahit sa simpleng paraan. Dun Mhm. ko nagsimula ang passion ko sa fashion. So, hindi Okay. lang bilang damit kundi bilang paraan ng, pagpapahayag ng sarili. Galing, galing. Yeah. Oo. So sa batang edad ma'am, talaga. Elementary pa lang kasi nung bata ako, even sa nung elementary ako, parati ako nagiging muse sa klase. Mhm. So, sa Wow. classroom ko, ako na mismo nagsasabi sa aking tiyahin na mananahi Aha. na ganito yung gusto kong damit na susuotin. Normally sa school 'di parating mayroong United Nation, yung Opo. Miss United Nations, so iba't ibang ano nung nasa Pilipinas 'di ba, Mhm. gano'n. Mhm. Okay. So yun, sa Sa US Pilipinas ka? ako nagtapos ng mag-aral ng elementary saka high school, tapos Mhm. nag-aral ako sa Hong Kong. Mhm. Ng fashion design and then that's the time na nag-start ako ng business nung 2000 sa Philippines. Kasi Wow. maaga akong nag-asawa, so na-stop. Bata pa lang Okay. kasi ako Aha. nag-start. Pero nung medyo lumaki na yung mga bata, dun ako Yeah. nag-start nung year 2000 na May 2000 yun na nag-start So ako sa as Pilipinas Esi po talaga kayo nag-start? oo, as Esi Creation. Tapos hanggang Okay. nagtayo rin ako ng brand ko sa retail, Mhm. may mga brand ako sa SM, Mhm. Robinson, and Green Hills, yung brand That na was okasyon. 2000 nag-start? Nag-start yun Mhm. na retail, yung mga RTW na. So kailan dumating yung opportunity ma'am? Kasi 'di ba ngayon nasa San Francisco na kayo naka-base. Kailan dumating yung ano, yung opportunity ng papunta ng. Nung pagpunta ko ng US, it was 1997 Mhm. na nag-migrate kami dito sa US. Opo. Pero kahit na nandito ako sa US, pabalik-balik din ako sa Mhm. Pilipinas dahil nga yung naiwan kong business. Yeah. So, nung 1997 na nandito ako, dun ako na nga nag-start na bumalik sa Pilipinas nung 2000 na para Mhm. mag-put up nung aking brand. So, pinayagan na ako ng aking husband 'no. Okay, galing. So, anong tawag dito ma'am, nasa US kayo, passion ano na may boutique na kaagad kayo pagdating niyo ng US or Wala pa nagtrabaho pa kayo? naman, hindi pa ako parang regular, housewife. Mhm, mhm, mhm. Okay, Mm. okay. So, So, after nun, 2000 bumalik ako sa Pilipinas mhm, dahil kasi lumaki kasi ako sa pamilya na business kami, kami ano yung nagwo-work yeah. so entrepreneur talaga. So, tumulong din ako sa family ko ng business, pabalik-balik ako sa Mhm, Pilipinas. Tapos during year 2000 nag-decide ako na magtayo na ng sarili kong brand. mhm, So, yun mhm. yung ini-start ko, yung Esi Creation. Galing. So yung kauna-unahang brand na nilagay niyo sa Pilipinas, ano yun? Kasi nag-rebranding kayo ng personal brand or ano, Yung okasyon existing. 2010 Okay. So yung existing na brand, yung nauna, tumatakbo pa rin ngayon o
lahat 'yun binaltan mo na ng panibagong brand ng Pinalitan ko na ng pangalan, pero oo, kahit ngayon nandun pa rin yung mga client ko, maintain ko pa rin, nandun pa rin yung tahian ko, tapos okey. mananahi ko. So, kahit naka-base ako dito sa US, 'pag nag-reach out sila sa'kin automatic yun, pino-forward ko sa kanila ta's dine-design lang, "Oh, ito yung anong client," tapos they personally go to their house to Mhm, measure them, yung gano'n. okey. Mai Mhm. So kumusta naman yung ano, kailan nag-start yung ano, yung sali niyo dito sa mga fashion show dito sa London, sa Milan, Paris at saka sa New York? mm. Kailan nag-start 'to? Mhm, So, dun sa Pilipinas nagse-show na ako saka wedding expo, kasi ang mhm. specialty ko dun normal puro mga wedding gown saka mga Okey. bridesmaid, 'yan. Mm, Tapos mm, aside mm. from dun, ako na rin gumagawa ng mga bouquet ng mga bride, pagka meron Yan. ako na mismo gumagawa. Nag-start yun sa Philippine Fashion Week and then Mhm, Nung 2013, sunod yan ang mga show ko ng Philippine Fashion Week saka iba't mhm. ibang fashion show sa Pilipinas. Tapos Opo. nung 2023 bumalik ulit ako sa Pilipinas, nag-ano ako ng sa Manila International. Mhm. After kasi ng 2013 nagsarado kasi yung ano ko, okasyon ko na brand kasi naapektuhan nung nagbukas yung Forever 21 sa Pilipinas. So Siyempre mhm, hindi namin kayang kalabanin dahil yung mga party dresses nila sobrang baba. So grabe. siyempre sa'min, personalize yun. Siyempre kakaibang design kahit pumunta ka sa party, hindi kayo magkakapareho kasi normally mga RTW, 'di ba? Mm, Pagka mm. umattend ka sa party, meron ka kaparehang suit yung Tama. okasyon kasi mostly bawat isang design, isa lang na size. Tapos kung gustong magpagawa ng client namin, personalize talaga. Kahit pumunta sila sa party, wala talaga silang kaparehas. During that time, nung 2013, akong mag-focus na lang sa US. So, Okey. sinarado ko lahat yung 13 store sa Pilipinas. Would So, you consider that talagang na ano, iyan yung masasabi mo na ayun pinaka-lowest ang point ng journey mo? lowest turning point ko talaga. Grabe. Grabe yung pinagdaraanan ko tapos dumaan ako Mhm, talaga sa depression dahil sa mga nangyari, medyo mhm, naiyak ako. So, yun yung ano, tapos nung nag-stop ako mhm. ng pagde-design para bang nawala yung ano ko nung bumalik ako Motivation. dito ulit sa San Francisco, nag-ano na lang ako, nag-focus. 2015 ako, Mhm, dinivert ko yung sarili ko sa sa event styling. okey. Yung mga weddings, mga flowers, kasi magaling din kasi ako mag-arrange. So Okey. dun ako nag-start na nagbukas ako ng Besame Floral Creation dito sa US Mhm. ng mga sa events, mga weddings, 'yan. So kumusta yun, yung Tapos business na yun? Anong nangyari? ongoing pa rin hanggang ngayon. So, So 'pag may nagde-design ka mga pa rin talaga ng mga wedding? oo, mm. So, pagka may mga ano naman, siyempre may mga tao naman na ako na nagha-handle ng mga event. So, Uh-huh, okey pa rin. So, and then after 10 years na uh-huh, binuksan ko yung old na email ko na ano, na Facebook kasi meron akong isang Facebook na yung matagal na yun sa Philippines na puro mga fashion yun, yung nandun pa ako sa Pilipinas. Para bang nabuksan ko siya ulit, uh-huh. ta's tinignan ko ang dami ko palang message dun, ang daming invitation nung 2023 yun. Grabe. So, So ano yun, fan page yun o hindi yun yung personal account niyo? yun yung usang added na yung unang-una kong personal account na nung Uh-huh, nandun pa ako sa Pilipinas, nandun yung mga okey, show ko. Kasi itong isang 'to na kung meron tayo, pangalawa ko ng ano 'to, account. okey, okey. So, Tapos nung go ahead ma'am. ginawa ko yon after 10 years, nung Hmm, pagbukas ko noon daming invitation, may nag-message sa'kin na kapwa ko designer, na sabi niya, "Uy, mag-show ka ulit dito na namin hinahanap." So, nung June 2023 nag-decide ako so nag-showcase ako sa Manila International Fashion Week. So so after na-stop 10 ng mhm, okey, mhm, yeah, mhm, mhm, ako bumalik sa Pilipinas at mag-show ulit ako.
So, sa Mhm, pag-invite niya nun, umuwi ako nun. mhm. Tapos nag-showcase na nga ako sa Manila International Fashion Week. So, Grabe. after 10 years na hindi ako nagso-show, mostly for personal client talaga, Mhm, brides. mhm. Pero Iba tuloy-tuloy yung oo, oo. Mostly Ang ang galing, kini-cater ko lang talaga is wedding, saka mga bridesmaid, yun. okey. Ano yung Pero sa market niyo dun mga sa San Francisco, ma'am? Pilipino din yung market niyo or ay iba-ibang lahi na? halo, halo din. May mga Indian, 'yan, Hmm. tapos Pinoy, may mga puti din. Galing, galing. Mm, Obviously sabi ko nga sa business talaga parte ng ano yan, eh, ng journey. Minsan, mm. swerte yung tumama ka tapos dire-diretso ng vertical. Pero mas Oh, marami sa malamang sa malamang, struggle talaga yan ng mga few years. Pero yung sa'yo naging successful naman ng mga ilang taon tapos biglang nag-dive dahil may mga bagong dumating mm. na competition na mas malaki sa'yo. Yung ano yung masasabi niyo na kumbaga Siguro nung dumating sa punto ko na kailangan kong para bang gusto kong magdesisyon na mananatili ba ako dito sa comfort zone na 'to o susubok ako na mhm, naman ng mas malaking opportunity. mhm, mhm, So, sa naranasan kong hirap saka yung mga struggle ko na napagdaanan nung nasa Pilipinas ako dahil dun sa brand na tinayo ko at nagsara 'to, at mhm, sa hirap din minsan na malayo ako dun mismo sa family ko. So, sa pagsisimula dito sa ibang pero dun ko natutunan na maging matatag at mhm, ang passion kasi dati ay yung fashion kasi sa'kin para bang dati passion lang, pero naging hmm, mas seryosong landas. Nagdesisyon akong buuin ang sarili ko ulit na mhm, na i-showcase sa'yo dahil naniniwala ko na may kakaiba akong maibibigay pa at maibibigay na isang boses para sa mga kababaihan lalo na gustong mhm. maipakita ang kanilang lakas at ang Galing. ganda at Yeah, itself. ika nga usang Ang inspirasyon. idol ko even nung kinasal ako yung Vera Wang. Mhm. Si Wow. Vera Wang, kaya nung hinasal ako yung damit ko hindi ako nag-rate kasi yung asawa ko sabi niya, "Bakit ikaw magde-design ako naman na mag-aano sa'yo, na yung paborito mong designer." Yun yung ginamit ko Wow. sa Mahal kasal. yun, hindi yun Marami malamang-lamang, na hindi naman ngayon gano'n na ang kamahal. mamahal, oo, yung mga Uh-huh. katulad nating mga kababayan natin mga Pilipino, talagang iba milyon na talaga yung presyo. Yeah, yeah. So pag-usapan natin, so nag-start kayo, I mean, ano yung market niyo? Low-end ba yan, mid-range o high-end nung nagsimula kayo sa Pilipinas? Halo. Halo din. So wide talaga. So from Wide, low-end oo. naman Ay pa rin hindi, low. nandun pa rin, kini-cater ko naman lahat kasi siyempre kailangan bilang isang fashion designer hindi ka puwedeng mamili ng gusto mong clientele. So Uh-huh. lahat gusto ko kasing i-accommodate din sila. London Fashion Week. 2024, Kauna-unahan niyo? mm. Yung kauna-unahan ko niyan sa London, yung 2024, Okey. nung nag-message sa'kin si Sabita tapos Mhm, nag-ano siya sa'kin, nag-reach out. mhm, Tapos during that time na na-invite ako ni Sabita, mhm. naging na si Lynette na yung isa sa mga designer diyan sa London. UK, in-invite ako sabi niya, "Oh sis, since nandito ka ngayon sa ano, sa London, support mo naman yung hinahawakan niya kasi national director siya." So sabi Mhm. ko, "Hindi ako model." Sabi kong gano'n. Sabi niya, "I-ano mo naman kasi ito yung ano, mga fabric." Sabi Yeah, niya, yeah. "I-support mo naman 'to," gano'n. Kasi Mhm. since nandito ka na talagang hindi ako nagmo-model, first time ko talaga yun na shino-case ko yung ano ng Ah, House of Musa to support, Lynette Medina, yung isa sa mga nag-ano sa'kin na sabi niya, "Since na nandito ka na sa London, kakausapin mo si Sabita kasi gusto kong ma-check muna yung venue." Kasi mhm. sumasali ako, chine-check ko muna kasi ayoko mamaya yung sinalihan ko pala, parang maliit lang, yung para Hmm, bang ano lang. yeah. So, I'll make sure na bago ako mag-join, chine-check ko yung venue at yung Okey, producer. Tapos during okey. that time, hindi net sabi niya, "Mag-model ka na kasi nandito naman na ikaw, support mo naman yung ano ko, yung Mhm, house sa Pilipinas." mhm. Sige sabi ko, first time in my life na nag-model ako, hindi ako designer. Ikaw mismo yung ikaw mismo yung naglakad sa runway? Naglakad ako para bang ni-represent ko yung house moves, hindi yung Emily C. Kasi nga para support ko dito kay Miss Lynette dahil Galing. nga kaibigan ko siya, pinakilala siya sa'kin ng isang friend ko Uh-huh, na taga rito rin sa uh-huh. US na beauty queen na Mm, Las Vegas, dun nag-start. Tapos since na kasi 2023 diretso na yun, ano na ako, nagpa-private level na rin ako ng mga damit sa ibang mhm. designer.
So, let's say para pagka itong tao na 'to wala talaga siyang tahian or walang production, ako yung nagpo-provide para i-produce yung mga damit nila na pangalan nila, hindi pangalan ko. So nagwa-white label pala kayo. So sino yung pinakamalaking brand na puwede bang i-disclose 'yan? May Ay mga brand bawal, kasi bawal may ba? ano ko I puwedeng ano, understand, pero kasi galing. ako So parang so collaboration 'yan o white label kayo. tinutulungan ko Anyways, galing. So napakagandang ano niyan, napakagandang attitude. mm, So mabalikan lang natin, ang dami niyong nirampahan 'di ba sa mga big cities 'yan, London, Paris, Milan at saka New York. Magkano yung mm. pinakamahal na nagawa niyo na nabenta niyo? Para sa inspirasyon, hindi sa pagyayabang. Kumbaga, ito yung pinakamahal na nagawa mo na kasi ba 'pag nairampa sa London 'yan kunyari sa isang, fashion show, nag-iiba talaga presyo, 'di ba? So, magkano yung pinakamahal na nabenta niyo dito sa pagrampa sa Siguro yung mga pinakamahal mm. kong nabenta ay mga nasa ano, Wow, $10,000. USD, 'di ba? So Mm, so ito yung after ng ano, kumbaga nagsara na yung sa Manila na mm. tapos ito yung kumbaga ito yung pagbalik niyong, "Uy, sa wakas kung hindi ko pinagpatuloy 'to 'di hindi ako nakapagbenta ng ganito." So parang Mm. ngayon ilang beses na kayo na-feature sa Vogue magazine 'di ba? Parang, Na-feature 'di na rin ba? ako sa Elle Magazine saka mga different, newspaper platform saka Mm. media. So ano yung masa-suggest mo dun sa mga nagsisimula? Kasi marami din talagang mga bata 'di ba ngayon na mga Pilipino na pumapasok sa pagfa-fashion design. Ano yung ma-advice mo sa kanila? So, sa mga aspiring designer yung nagsisimula pa lang, 'wag Mm, silang matakot magsimula. Hindi mhm, kailangang maging perpekto. Ang mahalaga ay magsimula kayo na maniwala kayo sa sarili. mhm, So, doon magsisimula na yon at magbibigay na sa inyo ng bukas lahat ng mga opportunity at ang vision na iaano mo, yung maipakita mo sa tao at ma-deliver mo talaga kung ano yung gusto talaga ng isang kliyente. mhm, Patuloy pa rin mag-aral, mhm, ano sa bagong disenyo, yung trend ngayon, yun. mhm, Saka 'wag kayong matakot na ipakita niyo sa tao or sa mundo na tayo kasing mga Pilipino is talented talaga. Ano man kung sino man yung nagda-down or nag-aano sa inyo yung, "Kakayanin mo ba yan?" Huwag kayong maniwala kasi may paraan. Lalo na kung merong, guidance ang Panginoon at ilalapit mo yan, mabibigyan ka ng ano ng Panginoon na guidance. Amen, galing. so, kaya ako ang advocacy ko at vision ko talagang yung mga taong gustong, may pangarap na mag-design tapos wala sila pang, ano na sa mga makina or mga lahat ng ano, nandito ako para i-start o tulungan sila Galing. makilala sa mundo rin. Ang galing, galing. So Mm. speaking of ano ma'am, dun sa sinasabi niyo kanina na ano, don't ever doubt yourself. Ay, Yung siyempre oo, avids oo, nagkaroon din ako ng doubt sa sarili ko. Pero mhm, siyempre kasing struggle 'yan ng mga challenges sa industry na hindi laging madali para sa isang Pilipina designer. Mga pagkakataon talaga na gusto ko ng sumuko. Pero wow. sa bawat setback ay naging stepping stone ko 'yun at dumating ang moment na nakita ko, this is working, na makita ko ang mga Mhm, mhm, mhm. Ang galing 'di ba? So yeah, mm, mm. Yeah, kasi hindi lang mhm, ako ng mhm, collect sa mhm. internet Yeah, lalo noon mhm, ko yung signature style ko, mhm, elegant, empowering, para sa totoong babae. Hindi lang ito kasi tungkol sa fashion, eh. mhm. Ito ay tungkol sa confidence, beauty, and empowerment at the same time. Galing nun, galing nun. Okey, so sa ngayon ma'am, in terms of ano, saan mo nakikita in the next 5 years time yung business mo papunta? I mean, ano, eh, kumbaga, lahat tayo nangangarap na maging mas malaki pa, oo, tuloy-tuloy Mm. lang. Oo, Kayo in the kasi next 5 years time, saan mo nakikita yung siguro brand mo? nakikita ko kasi ilang dekada na rin akong designer at nag-aano kasi ang gusto ko ngayon kasi Mhm, ngayon meron akong isang ngayon kasi yung pageantry naman. mhm, So, mhm, para bang gusto ko mas lalong makilala pa ang Emily C. mhm, Benito kasi gusto kong damitan din yung mga beauty queen. So, mas lalo siyang makilala yung brand ko. In the next 5 years, brand at the same time mas marami nang beauty queen tapos mhm, nandun na rin ako, patuon na rin ako sa kasi may mga sinign up na rin ako
kinuha nila kasi akong as the international director ng Mhm. isang pageantry like yung Nobel Queen Universe. Tapos Galing. meron pang naka-align ngayon na magsa-sign ako ng isang malaking contract sa isang malaking, pageantry din na iha-handle ko ang worldwide nilang international director para mas lalo pang mapalaki ang kanilang, pageantry at itself. So Wow. Saan doon, so gaganapin 'to, sa US? madadagdagan. Sa California ba 'yan gaganapin ma'am or dito sa Europe? Yung sa Europe na rin, next year marami akong mga events, fashion show, sa Mhm, pageantry competition, mhm. saka mga model competition. So doon na yung papunta yung ano ko, aside from being a designer, at the same time magkakaroon na rin kami ng mga ano na Galing. Mhm, mhm. So, yung brand mo ba ngayon nabibili na 'yan kahit saan or sa website niya ba nabibili yan or papaano? Paano ngayon yung hindi ko pa siya na ano sa may website ako pero mhm, mas karamihan kasi yung nag-personalize ano, mhm, made to order. Yung pagka-RTW yun ang hindi ko kasi naranasan ko na yung ano, eh, inventory nung nandun ako mhm. sa yung meron akong inventory sa, meron akong store sa Mga puwesto, Pilipinas. mga So, branches sa alam ko talaga yung inventory kailangan every 3 months pinapalitan mo. Kailangan mahaba ang PC mo niya. So, mas totoo gusto naman. ko na lang yung alam mo mas gusto ko yung services lang na Okey, na 'pag nagpatahi sa'kin, nagpagawa, personalized, mas okey. preferred ko yung gano'n kaysa yung Mhm, magtatayo ulit ako ng sarili kong merong arte dahil kasi yung inventory ang pinakamabigat sa lahat. mhm. So balikan natin yung sa Manila, sabi niyo nga hanggang ngayon naman meron pa, nagsara lang pero at least ngayon tuloy-tuloy pa rin naman yung nasa Pero Pilipinas. ngayon pauwi ako ng Pilipinas. Mhm, Bukas, magbubukas na ngayon kami, siguro within this year, naghahanap butik. lang ako ng isang magandang location, Mhm, lalabas ulit ako ng boutique do'n kasi naghahanap sila ng showroom ko, eh. So, okey. siyempre yung ibang mga bagong client kasi ibang generation na yun kasi nung nandun pa akong 2000 siyempre yung mga Mhm, client ko from year 2000 up to now, mhm, mini-message lang nila ako through pero galing, galing. kaya ang darating ulit ako dun ngayong May, April kasi may dalawa akong show ngayon dun, eh, sa Philippine Loveliest and then Manila International Fashion Week. So in the next couple months 'yan mangyayari, summer? Mm. Galing. So ano sa tingin mo yung pagkakaiba ng ano, I mean obvious dating sa international standard as a fashion designer, lalo pagkagawang Pinoy, iba rin talaga. Mm, Nakaka-proud, ang dami ng mga designer na talaga namang nakilala na sa 'di ba, sa buong mm, mundo. mm. Ikaw, sino na yung mga sikat na artista o Hollywood artist for example? Nung nasa Pilipinas ako nung during that nabihisa ko na rin sila Lea Salonga. Mhm, Kasi wow, nag-i-sponsor ako nun before sa mga movie. So, okey. pati si Ai de las Alas, sila Mhm, Tony Gonzaga na during that time na when I was in the Philippines, during my brand ng okasyon. mhm, Kasi mhm. sila kumukuha ng mga outfit ng mga lalo na yung sa mga shooting sa mga movie na Okey, ginagawan, galing. 'yan. Dito wala pa, hindi Mhm. pa ako nag-aano, wala pa akong dinadamitan ng Nasa mga plano ba 'yan? Kasi 'di ba sabi nga nila manifesting muna 'yan tapos obviously manifesting, action. oo, kasi timing yun, ibibigay sa'tin ng Panginoon yun na Aha, na bigyan ako ng isang sikat celebrity. na celebrity, oh, 'di ba? Yun ang goal ko at yun ang hinihingi ko sa Panginoon na bigyan Aha. ako na opportunity na gano'n. So dun Mm, sa mga ginagawa mong ano, maraming cities ka na 'di ba? Sabi ko nga London, Paris at saka mm. Milan, New York. Ano yung pinaka-challenging city na puntahan para gawin yung fashion show para sa'yo? Pinaka-challenging sa'kin yung sa London, eh. Bakit? Hindi kasi ang London sa isang London kasi kailangan maganda talaga yung Mhm, isho-showcase mo ni House of Icon. mhm. Lahat yung Standard. pati sa media standard, kailangan Mhm, paghandaan mo talaga yung collection niya. Kasi okey. unlike sa Milan, Paris, hindi yung mga producer dun hindi naman ganun kahigpit. Mhm, So, hindi sila ganun ka-detailed when it comes kung ano ilalagay na isho-showcase ng designer. Unlike okey. sa London talagang Mhm. sisabi she makes sure na ang ilalabas mo maganda talaga. Galing, oo. Pero after naman ng ano, so in the last few years 'di ba, nagawa niyo 'to dito sa London. Ano yung impact sa branding kapagka nairampa yung isa siyempre bukod sa proud ka niyan 'di ba? Kasi
Mm. nailakad sa runway ng London. Ano yung nagiging ano, epekto sa brand, 'di ba? After kasi ilang beses ka rin Lalong na na oo. lalo kang ano, nakikilala at the same time siyempre tapos tumataas yung ano ng value. Mhm, So, siyempre nakikita nila lalo na 'pag lumabas ka sa mga prestigious magazine like yung mhm, Vogue, yeah, Bazaar, yun ang maganda. Yun ang kagandahan sa London mhm, na nabibigyan kami ng opportunity or napipili kami ng mga magazine na yun na para mai-feature mhm, kami at bukod doon nadadagdagan yung ano namin bilang isang designer. Ako subscriber. kasi yung ano ko, yung Mm, design ko mas ano siya, yung simple with mhm. elegance. Wedding gown, tama ba? Mm. Puwedeng pipili ko Hindi lang ko at pa talaga naanuhan yung mga ano, mga beauty queen. Isa okey. So yun sa yun yung mga which is ano ngayon ko. nasa pipeline mo na yan 'no, mangyayari na, Mm, 'di ba? mm, So this mm. year mangyayari yan, which is good, Yeah, 'di ba? mm, So ano pa yung gustong marating mo maliban dun sabi mo nga sana one day isang Hollywood, actor or actress na madamitan ng gawa mm. mo, 'di ba? Kasi isa talaga yan sa lahat naman sigurong designer, yan yung pangarap, 'di ba? Yeah. Um, ano yung mga actions na kailangan mong gawin sa tingin mo para mangyari yun? Kasi hindi Siguro puwedeng ano lang, eh, 'di ba nagdadasal tayo, maras nagdadasal, 'di ba, oo, nangangarap. kailangan mo talagang Mm, mag-engage at saka mhm. mag-join lalo na kasi ang dami may invitation sa'kin sa Hollywood. Di ko Okey. na anuhan kasi para bang nasa isip ko, "Ay nandito ka lang." Para bang andito para hindi ko para bang nakaano yung ano ko sa international. So later on 'yan kasi may mga invitation na so Uh-huh. talagang kailangan ko umattend sa mga party na gano'n para maka maka-penetrate tayo sa mga, 'Di ba kasi Hollywood California or nandiyan ka na celebrity mas maliit activity. dapat kasi nandiya-diyan Yun ka na nga, 'di ba? oo. Kaya nga, eh. Sabi nga Mas bakit hindi ka nag-aano although nung 2025, 2026 nag-produce ako ng fashion show, yung Hollywood Prestige Fashion mhm, Week. mm, Kaso para bang nung ang dami na-invite sa'kin international tapos nakita ko mas malaki yung market ko international kasi lalo na 'pag nagpo-post kaya kung mapapansin mo sa post ko hindi ako nagpo-post ng model casting, eh. mhm, Kasi mhm, pagka nagpinost ko lang yung poster ko na may event akong ganito, automatic yan nagme-message na, "Miss Emily, can I model for you?" Talaga minsan pinipigil ko, "Ay sorry tapos na yung ano ko." Kasi siyempre kailangan mong i-control din mhm. yung numbers of model kasi as much as possible, ang gusto ko kasi halo yung may professional saka mga aspiring. Yeah, So, katulad sa London, mga aspiring ko modeling. production. So, ngayon kasi naging diverse na, Mhm, naging yung diversity na, so nagkaroon na ng chance yung mga ordinaryong tao na maka-penetrate. Kaya tuwang-tuwa ako sa mga babae na gano'n na mhm. nabibigyan ko ng chance. Galing. Gano'n, so nung ginawa ko nga yun, later on nga, yung invitation sa'kin dito sa Hollywood, Okey, galing. na-attend-nan. Yeah, hmm, mm. Para makarating ka kung Siguro yung pagiging, totoo ka sa sarili mo at the same time kung paano ka mhm, pakisamahan mo yung mga kliyente mo, mhm, yun. Ang pagiging totoo kasi mas, maba-value nila ikaw at yung kasi ako tinuturing ko yung bawat, kliyente ko para bang, kaibigan na mhm, para mag-engage kami sa dalawa mm. na pagka nagde-design ako sa kanya para Okey, mape-penetrate ko kung ano talaga yung gusto niya. So, galing. siguro yung pagiging totoo ko at pagiging tapat ko sa kanila. Mhm, napakaganda. Mm. Paano mo Kasi hina-handle yung mga importante yung pressure trust ng sa'tin nung competition? tao. Early this year, 'di ba? Ikaw Mm. papaano mo 'di ba, how do you handle the pressure of competition? Obviously malalaking nga mas may puhunan na brand 'di ba, para Mm, makipagsabayan yung damit mo, malamang-lamang medyo matatalo 'di ba? mm. Pagbababaan ng presyo. Ikaw papaano sa tingin mo ngayon kung nasasaan ka ngayon, papaano mo hina-handle yung competition? Para bang Mm, kasi yung bawat designer kasi may kanya-kanyang artistic or design. Para mhm, ba ako naniniwala ako, kahit nga yung mga designer na tinutulungan ko sabi nga may nag-interview nga sa'kin before, "Bakit ka mm, tumutulong sa mga taong
magkaroon ng brand, eh, magiging kalaban mo. Oo Sabi nga, ko ba't naman sa gano'n? sarili ko, di ko tinuturing kasing kalaban So, you empowering them at the same time pa oo, yun ang ano, eh, kasi lahat ng designer na kaya nakaano ko, mm. tinuturing ko silang allies, hindi sila kalaban. Mhm, Yung mhm, parang mhm. kakumpitensya, siguro gano'n lang talaga. Hindi kasi ako nag-aano, ay kakumpitensya. Hindi ko kasi Yeah, gano'n para yung mhm, parati ako yung para bang magkaiba naman tayo ng style. Okey yan yeah, style mo, nirerespeto ko kasi yung bawat style kasi as a designer you have to mhm, respect, na yung design ng bawat tao, eh. Yung mhm, yun ang naisip niya, yung artistic na kaya nga ang daming sa'kin nagtatanong, "Bakit ka nag-aano ng mga brand o nagpa-private label, mhm, eh, mhm, magiging competition mo yan later on." Sabi mhm, ko, "At least, natulungan ko sila, yun ang importante sa'kin kasi para bang yung gift na binigay sa'yo ng Panginoon you have to share it. You have galing. to help those people kasi alam ko rin yung struggle ko nung nag-start ako. Mhm, So, alam mhm, ko yun kaya nafi-feel ko yun sa mga taong nangangarap na makilalang mhm, wala ka ring mhm. Totoo, so, galing. naimbitahan ako sa Philippine Fashion Week kasi ang Philippine Fashion Week medyo mahigpit siyangan, talagang designer ka, Hmm, talagang tinitignan nila kung sino ka talaga bago ka maka-penetrate. Yun ang mhm, mga fashion week even nung time na nag-ano ako showcase tinanong ako ni Sabita kung ano mhm, yung mga ano ta's nagbigay ako ng portfolio ko, mga previous, yeah, fashion show ko. Tapos mhm, yun dun ko inano kasi hindi talaga mahirap. Lahat ng siguro sa tingin ko hindi ko kasi tinuturing silang mga kakumpitensya. yeah, Ako, para bang pare-parehas kakaiba lang talaga tayo ng ang design. pagde-design. Galing, galing. Ang Ano wala yung yung na kahit nakikita ko, ako nga nag-a-admire ako 'pag nakikita ko, ang ganda nung design niya. mm, Tapos kaya pagka nasa ano ako sa fashion show na nakita ko yung mga designer, "Uy ang ganda," katulad nung nakita ko dun si Simon. Sabi mhm, ko, "Wow Simon, 'di ba ko ang ganda talaga nung ano mo." Inaano ko talaga, ina-admire ko gano'n ako, "Ang ganda ng design mo." Sabi ko, hmm, "Ano mhm, sama ka sa'min sa grupo namin, punta tayo sa ganitong ano, para isang galing, ano ba ng mga Pilipino." community. Lahat And talaga na ano, talagang parang mas isa't ah, isa. Okey, galing. Mm, mm, tama, yeah, Nagiging low profile ko, lahat, eh. totoo. So, siyempre minsan lang binigay sa'tin ng Panginoon ng Mhm, ganitong, ah, pagkakataon. Kailangan maging humble ka. Dapat hindi mo tinuturing na kalaban mo o kaaway ano mo 'tong designer. mhm. Bagkus ng kayo nag-a-uplift kayo sa isa't isa. Yun ang maganda, 'di ba? Napakaganda nun, Mm, galing. mm. So ang tawag dito, speaking of mentor, nabanggit mo kanina mentorship, kailan ka nag-start nagpa-mentor? Nung nag-graduate ako So tapos hanggang nung ngayon na-stop nagme-mentorship ka pa hanggang ngayon? ngayon Mentor ano mo pa na rin? siya, nawala na Yun na nga talaga na yeah. unang remote. So, ilan yung mga shops na natayo din sa Pilipinas na nagsimula ako sa talagang alam mo yan na, "Okey ang alam ko lang 'pag nilagay mo yan diyan at may tao yan, kikita na yan." Hindi pala gano'n. So, siguro yun nga sa pagnenegosyo para sa'kin napakaimportante 'di ba? Bukod sa dapat alam yung Hindi ginagawa talaga. mo, 'di ba? Ayun yun. So Importante yun na may nagme-mentor kasi minsan meron mm, tayong hindi alam na 'di so ba? siyempre Galing, oo. maging bukas ka sa payo, sa lahat kasi Mhm, dun ka lalo magiging successful sa nagme-mentor sa'yo. Ako kasi yung mentor na yun nakita ko successful siya. Kaya siya yung mm. minentor ko kasi puwedeng yung paano siya naging successful i-a-apply niya mismo sa akin, Totoo tuturo yan. niya. So yun yun. So dun sinundan ko siya kung ano yung sinabi niya sa'kin. Kahit na Mm, yung ibang mga kasamahan kong before na designer 'no minsan inaano mm, nila yung design ko. Pero siyempre magsasabi ako sa kanya, "Alam mo ba may nagsabi sa'kin inano yung design ko sabi ganun daw." Ta's
mag-aano ako sa kanya tapos sasabihin niya, "Wag mo intindihin yun. Kasi Mm. alam mo 'pag hindi ka pinag-usapan, ngayon pinag-usapan ka ibig sabihin nagiging sikat ka kasi So part ng ano pinag-uusapan ka 'yan, na part ni ng oo, tama 'yan. part Oo, na ng galing. journey yan nito, Oo, ganyan. Wag kang papadala sa mga ganyan kasi yung mga taong focus ganyan lang. wala ring mararating, lalo na pagka sinisiraan yung bawat kapwa nila, walang mararating yung mga ganyan, Totoo, totoo. yung Ang galing gano'n. nun. Oo. So, So, importante talaga sa isang ano, may mentor ka. ano nag-business ako. Saka hindi alam Oo. mo Vic, ang galing mo maging ano, dapat naging ano ka sa ano, sa news. Ang galing Hindi ng ang naman, ganda hindi ng naman. boses mo, naging Ah, newscaster ka. uy, thank you Siguro na sikat appreciate ka ko na nun. pa Oo yung gusto nga, mo. saka ang ganda Ah, ng boses mo, ang galing mo. Puwede ka talaga sa ano, sa news, uy, thank you newscaster. Oo. Ang galing mong mag-host. tama yung sinasabi mo. I would rather treat everyone na not competition, 'di ba? Kasi nga mas maganda Mm, community, 'di ba, na magtulungan. Ikaw nagtulungan. paniniwala mo lang kasi isang problema pa 'to 'no sa atin sa creatives, 'di ba? Na Mm, madalas s medyo sa fashion design yung iba dahil magkaiba naman talaga ng ano, magkaiba ng design, kaiba kayo ng gawa. So, definitely yung mm, presyo hindi pupuwedeng magkamukha, kasi magkaiba ng yeah. service. Oh, ma'am, ano yung paniniwala niyo sa pababaan ng presyo? Is it good? Is it bad? Personally, yung view mo dito kasi 'di ba sa atin kadalasan sabi ko nga pagpababaan ng presyo is not good at is not healthy kasi it doesn't help the industry kung bagsakan lang ng presyo. Kasi nga siyempre ano, hindi nakakatulong sa unang-una sa atin as creatives. Kung ibababa mo yung presyo mo for the sake of just getting the deal or getting the client, ina-undervalue mo yung price mo. Nun yung paniniwala. Ikaw, ano yung view mo sa mga ganyan? Ako yung sa Mm, mm, mhm. Quality, 'di ba? Quality yung presyo kasi ikaw nakakaalam niyan kung magkano mo dapat ipresyo yung gawa mo, kasi gawa mo yan, 'di ba? 'Di ba? ano mo na Yeah, ako, tama, mag-iba tama, kami ng kupos tama, ako mas bago pa yung Stick with your standard gun, ko. tama. Hindi yung para Galing, kunin at okey galing, go kaagad. yeah, Inaano ko na lang mm. sabi ko, "Sorry ma'am, ganito po talaga yung price ko, hindi ko talaga puwedeng babaan kasi magkakaiba-iba naman po kami ng, ah, Gawa, design." Yun. mhm, Tsaka yung quality ng material na tama. ginagamit. Tama, okey, so malapit na tayo, pakabilis ng oras, sarap makipagkuwentuhan sa'yo. Ang tawag Mm. dito, sino si, Emily, behind the brand? I mean, maraming hindi pa nakakakilala siguro sa'yo, matagal ng pinapalo at ang alam sa'yo isang designer na magaling. Sino si Emily behind the brand? I mean, personality-wise? Ako si Emily C, anong puso, may mababang loob, very Mhm, humble, saka maka-Diyos, masayahin, saka positive lang ako mhm. at, magaling din akong kumanta. Oh, sample? Magaling akong kumanta. So, yun ang ano, ang isa sa mga ano ko, mga Dapat hobby pala ko yung nagka-karaoke kumanta tayo sa lalo na London. pagka ang Mm, dami kong iniisip, 'di ba kailangan mo mag-design. Ang yeah. gagawin ko muna magka-karaoke muna ako. So, ako kasi para bang ako lang kasi para bang mas ano ako, mas simple. Mhm. Emily C is just simple, very humble, very accommodating. Galing. So, paano ka Mm, nananatiling grounded? I mean, paano mo pinapanatili yan, sikreto? Kasi 'di ba yung iba pagka sikat ka na at yung mga damit mo nakikita na sa malalaking, 'di ba, nasa billboard, nasa magazine and everything. mm. Yung iba talagang lumalaki ulo. Ikaw, paano ka nananatiling grounded? Yung ano, sa Mhm, pagiging malapit ko sa Panginoon. tama, galing. So, yung pagiging behind every creation is, you have to stay humble and grateful for everything. Mm, mm, Gano'n kasi mm, naniniwala kasi ako nung naging Christian ako. naniniwala Yes, ako. yeah. Siguro yung may iwan kong, legacy na Mhm, ano, yung marami akong natulungang mga tao na mm, nabigyan ko ng pangalan sa fashion industry. dahil sa'yo. Na gusto kong maalala bilang isang designer na nagbigay ng boses sa mga totoong kababaihan, yung Mhm, hindi lang puro perfect models kundi mga babae na may professional, mga mhm, nanay.
lumalaban sa buhay na nabigyan ko ng confidence, na Galing. pagkakataon na makita na may Mm, tao. Kasi at the end of the day, sa galing. habang nandito ka sa mundong ito. Mm. Oo, kasi ang tunay na legacy, naniniwala ako hindi nakikita sa nararamdaman. Hindi na sa nakikita, nararamdaman ito sa mga buhay na nabago mo. Yun Galing. ang tunay na legacy. At salamat Mm, ng marami. So ngayon, this is your chance dun sa mga followers namin na baka gusto rin makabili ng gawa nyo. This is your mm, chance to promote your ano kung saan kanila at and everything. But obviously we mm, were gonna put your page dito sa after ng live sa comment lalagay mm. natin para pag kinilik nila mapunta na sa link mo din. So yeah, so kung may pupunta sa New York o sa diyan sa California, Yeah. especially sa San Francisco, this is your time to mag-invite So, sila. gusto ko kayong imbitahan sa mga incoming fashion show ko. Meron ako diyan sa Manila sa June 3 sa Okada sa Philippine Loveliest, and then June 12 sa Manila International Fashion Week. September meron ako sa London again sa September 19, saka New York September 12. Meron din pala ako sa Rome sa June 21. So, maraming show kung gusto niyong i-avail yung aking model package. So, may mga pangarap na gusto kayong maranasan niyo yung runway or maging isang modelo, message niyo lang ako sa Facebook ko, tapos sa Instagram ko yung Emily C. Couture. At kung gusto niyo yung i-avail din yung mga magpagawa ng personalized na evening gown, wedding gown, lahat ng klaseng damit, message niyo lang po ako. At yung website ko, emilyccouture. Thank you so Ay, maraming salamat. Napaka-ano, na grateful ako at na-feature ako dito sa Global Success Story. Salamat sa iyo, Vic. At ang pinagdadasal ko na maging lalong successful 'to at mas marami kang empower na mga, at the same time. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. Salamat ng Mm. marami at, 'yan, so maraming maraming salamat po mga ka-JSS dun sa mga sumubaybay at nanood, nagtiyagang manood sa amin. Maraming maraming salamat. Sana po ay nakapulot ng aral at inspirasyon ang episode na 'to. At, abangan niyo po ano, may mga episode po tayong parating next week at, may mga events, oo, dun sa mga kababayan natin na wala pang kailangan ng automation system para sa iyong mga negosyo. Kalu-launch lang po namin yan kasi nag-anniversary kami last Sunday. Isang taon na po. So ngayon, after ng 130 interviews na nagawa namin, ngayon nag-launch kami kasi nakita namin yung mga problema ng ating mga kababayan. So nandito po kami para tumulong na makagawa ng system sa mga nangangailangan ng system ng automated systems. Ayun yun, applying. Nagagamit yung AI ngayon, iba na ngayon ang AI. Yes, totoo. Yung Yes. Maraming maraming salamat. Mhm. At karangalan po namin na ma-share yung story niyo dito sa aming platform. Yun po, gusto namin makasama kayo sana sa October. Mm. Maraming maraming Sama kayo salamat at sa Global Success sa London, mga mm, nandito sa Amerika na yeah. maparangalan kayo doon sa London. So Yes. thank you, ma'am. Oo, so Thank you. Yes, yes. Yeah, para ma-recognize natin. So maraming yes. maraming salamat sa inyong lahat. Marami Huwag ding bababa, Ma'am Emily, salamat. wag mo niyo po muna Sige. Okay. Mm.